Ako'y naguguluhan, tulad ng hangin. Ako'y nawawala, pait ng buhay. Akong tinatamaan. Lord, saan ako patutungo? Anong gagawin ko? Lord, sa bawat araw. Hey, God's morning po mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Tuesday, no? August 4 na, no? Opo, ano, bilis ng panahon. Okay, ngayon po ay August 4 na, no? At sa ngayon po sa atin pong pagtalakay, no? Ay tayo ho ay tutungo sa James chapter 3 o Santiago chapter 3 verse 13, no? At dito po ay pamagatan nating true wisdom shows itself in how you live. Ulitin ko po, ang ating topic ngayon ay true wisdom shows itself in how you live, no? Ito po ay ating pag-aaralan mula dito sa James chapter 3 verse 13. At ano nga ba ito? At sa ating pagpapatuloy, tayo po ay muli sasamahan ng aking partner para po basahin ng talatang ito. At tayo po ay pangunahan sa pananalangin. God's morning mga kapatid. Sabi nga po sa Santiago 3 verse 13. Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng pagpapakumbaba at karunungan. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord, Panginoong Diyos, aming Ama, mapagmahal. Lubos kami nagpapasalamat sa panibagong umaga at sa biyaya ng buhay na natanggap namin. Salamat po sa pagtitipon nyo dito sa amin sa pamamagitan nitong live stream na to, Panginoon. Kahit magkakalayo po kami, sama-sama kami lumalapit sa inyo. Alisin po ninyo sa amin ang mga alalahanin. Linisin niyo po ang isip at puso namin upang tanging ikaw lamang ang aming mapakinggan, Panginoon. Buksan mo po ang aming mga puso upang tanggapin ang iyong mga salita. Pagpalain ang bawat isa sa mga nanonood at sa lahat po ng nakakarinig ng iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain nawa din ang bawat pamilya ng bawat isa sa amin at sa lahat ng mga may sakit, Panginoon, kagalingan ng aming hiling. Pangunahan niyo po kami at samahan ng iyong banal na Espiritu upang lubusan naming maunawaan ang aming pag-aaralan ito, Panginoon. Ang lahat ng papuri at kalwalhatian ay ibinabalik namin sa iyo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. At sa atin pong pagsisimula, ay sabi nga po ay atin po munang basahin muli ang talatang ito. At mula po sa Amplified Version, sabi, who among you is wise and intelligent? Isang katanungan, Tuloy po natin. Sabi dito, let him, by his good conduct, shows his good deeds with the gentleness and humility of true wisdom, Ito po ay napakagandang pag-usapan, At ang ating word for today, word for the day, natin ay authentic wisdom, Kung ikaw ay para hindi natin malimutan, ang ating word for the day is authentic wisdom o ang tunay na karunungan. At paano nga ba ito? Ang talatang ito po mula sa Santiago chapter 3 verse 13 o James 3 verse 13 ay hindi lamang po basta biglang tanong, o sabihin natin hindi lang isang katanungan. Ito po mismo ang sagot ni Apostol Santiago sa problema na tinatalakay, ng iglesia noon, simula pa lang ng kabanata
ay sabi nga ay meron silang problema doon. Matapos po niyang paalalahanan na hindi lahat ay dapat nagmamadaling maging guro, no? Sabi nga po ay matapos niyang paalalahanan na hindi lahat ay dapat ay sabi nga ay magmarunong, no? Sabi nga ay pinapakita po dito kung gaano po, no, na kalakas at kapanganib ng ating mga dila o ng salita. At dito po, matapos niyang banggitin ang inggit, nandyan po kasi yun pagtatalo at pagkawatak-watak sa gitna ng iglesia, dito po, no, sa salitang ito na ating pinag-aaralan ngayon, ay itinuwid niya tayo, no? At ang tunay na karunungan ay hindi kung gaano, no, ang inangkin natin. Ito po ay kung ano ang nakikita natin sa ating mga buhay, no? At bakit po ito isinulat? No, ang ito po ay sinulat para ho magkasundo-sundo ang bawat mananampalataya, ano ho. At sinulat po ito ni Santiago, no ho, na sa mga sumasampalataya na nagsisimula ng magpaligsahan kung sino ang mas matalino, mas tama, o mas mahalaga. Marami po ang nagmamalaki, no, sa kanilang mga nalaman, pero ginagamit naman ito para manghusga, magmataas, at paghiwalayin ang iba. Kaya tinanong niya ito bilang pagsusuri, hindi paligsahan. Makikita po natin yun po yung konteksto na ito. Pagsusuri, hindi paligsahan. Huwag po nating patunayan sa salita. Sabi nga po niya dito, ipakita natin ang ating pamumuhay. At ito rin po ang tamang panimula bago niya ipinaliwanag ang pagkakaiba ng dalawang uri ng karunungan sa mga sumusunod na talata. No, pag binasa natin yung buong talatang ito, makikita po natin. At sabi nga, sa ating pagkaunawang ito, suriin po natin, no, bakit nga po ito sinulat ng ating butihing apostol. Dito po sinabi niya ang salitang wise, no. Sa Greek word po nito ay sabi nga ito ay sophos. Ibig sabihin po nito, hindi lang ito talas ng isip, kundi tamang pagkilala sa Diyos na laging sabi nga ay nagpapabago ng puso at nagbibigay ng pagpapakumbaba sa bawat Kristiyano o mananampalataya. Gaya nga po ng sabi ng isang theologian, ni Matthew Henry, kung punong-puno ka ng kaalaman, pero hindi naman maayos ang iyong ugali, hindi ito karunungan galing sa itaas. Ito ay pagmamataas lamang. Sabi nga, ito mismo ang kabaliktaran ng ugali na meron sila noon. Kaya nga po ang pagkakaunawa minsan sa salita ng Panginoon Diyos ay makikita po yan sa bunga. Hindi ho yan, sabi nga ay dahil ang dami na nating alam, pero yung bunga natin, yung buhay natin, yung ugali natin, minsan doon tayo sumasablay. Dito nabanggit din po yung word na intelligent o understanding. No? Sa Greek word, ito ay epistemon. No? Sabi nga, epistemon. No? Hindi lang po ito isang impormasyon na itinatago sa isipan natin o parang alam lang natin, kundi ito po yung katotohanan na alam natin at isinasabuhay natin. Sabi nga, practice what you preach. Walk the talk. Kaya nga po, paalala ni John Calvin. Sabi ni John Calvin, ang pagkilala sa Diyos ay hindi lang dapat nasa isip. Ito ay dapat sumasakop
sa buong pagkataon natin. Hindi natin maituturo ng tama kung hindi naman natin ito ginagawa. Parang nagsasalita tayo ng discipleship, pero ikaw hindi ka naman nagpapadisciple. Imposible yun. Nagsasabi ka ng maganda, pero ikaw hindi ka naman nagpapadisciple. Wala pong mangyayari sa buhay natin. Nabanggit din po dito is good conduct. No? In Greek word is kalos anastrope. No? Sabi nga po natin, kalos anastrope. Yan po yung good conduct. Sabi nga, ito yung marangal, tapat, at pare-parehong pamumuhay na kitang-kita ng lahat. Ibig sabihin, nagiging role model tayo, hindi dahil sa ating galing, kundi dahil sa Panginoon. Ibig sabihin, nakita sa buhay mo o nakikita, nasasalamin sa buhay mo ang pagbabagong ginagawa sa iyo ng Diyos. Kaya nga po, dito sa panahon nila noon, no, ay sabi nga ay minsan, no, nakikita natin yung kabaligtaran ng paggamit sa salita. Kalimitan, ginagamit yung salita para manira o magmukhang mas maganda kaysa sa iba. Maaring pwede natin sabihin, alam mo, doon sa church namin, doon sa church na ganito, maganda. Pero hindi naman nasasalamin sa buhay mo. Kasi there's something sa buhay mo na hindi tama. Sinabi rin dito, gentleness. Ang gentleness po dito na sinasabi mula sa Greek word ay phrotes, no? Phrotes, no? Lakas na may tamang pagpipigil. Ito po yung ginagamit ang kakayahan para magpalakas, hindi para maging pabigat o sabi nga ay pagpapababa sa kapwa. Kapag ang buhay natin, ito ay nagpapabigat sa kapwa, wala yung gentleness. Kahit gaano ka galing. Pero sa, di ba, pagka tayo minsan nasasabihan with wisdom ng Panginoon, napalalakas tayo eh. Kahit minsan, na parang tinatama tayo nito o sabi nga, tinamaan yung mali nating gawa, pero napapalakas tayo nito because of wisdom. Nakikita natin yung pagkakaiba. Pero, kapag ito ay hindi protest o yung gentleness, ibig sabihin po nito ay hindi yan galing sa Diyos. O kaya naman, kung ikaw naman is under oppression, nagre-retaliate ka. Kasi ayaw mo doon sa katotohanan eh. For example, discipleship. Yan ang isang critical sa church eh. Pagka dinidisciple ka ng pastor mo at ayaw mo magpatama, nagkakaroon ka ng retaliation o nagkakaroon ka ng spirit of rebellion. Spirit of rebellion ay kinakalaban mo mismo yung salita ng Diyos. Parang itinutwist mo, para lang magmukha kang mas magaling, mas maganda. No? Tandaan po natin, napakahalaga po sa buhay natin nito na matutunan po natin ano ang tamang attitude ng isang Kristiyano. At yan na po yung pumapasok itong isa dito sa ating binanggit, ang humility. Sabi nga po, no, ng Greek word niyan is, sabihin po natin, typenoprosin. Medyo mahirap banggitin, ano? Typenoprosin, no? Tamang pagtingin sa sarili. No? Alam mong lahat ng iyong nalalaman o kakayahan ay galing lamang sa Diyos. Hindi galing sa iyo, kundi galing sa Kanya. Kaya po nasabi ni Charles Spurgeon, ang karunungan ng Diyos ay parang ilog. Bakit daw? Habang lumalalim, lalo ito nagiging tahimik at mapagpakumbaba. Ito po ang lunas sa pag-agaw natin ng karangalan. Yan po ang lunas. May mga taong minsan ayaw makinig, tumahimik ka. Pero pag nagpa-disciple, magbahagi ka.
may mga tao na ayaw talagang, ang critical issue ng pagiging Kristiyano ay hindi ang yung pagtanggap eh. Ang critical dyan yung pagsunod. Kung paano ka sumusunod at paano mo ipamuhay ang salita ng Diyos. Sabi nga sa atin sa James chapter 1, verse 19 to 20 ay ito. 19. Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo, maging alisto kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. 20. Dahil ang galit ay hindi nakakatulong upang ang tao'y maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Amen. Ano ho? Yan po yun. Ano ho? Sabi nga, wag daw tayong basta-basta magalit. Magalit tayo sa masama, pero wag tayong magkasala. Yung sinasabi rin ng Ephesians 4. Ibig sabihin, wag natin kagalitan yung tao. Magalit tayo doon sa kanyang ginawa. Ano ho? Kasi, sabi nga po, excuse me po, sabi po dito ng Diyos, no? Maging mabilis tayo makinig. Pakinggan natin. Kaya, tama at malambot na puso ang kailangan bago tayo maging tunay makaintindi ng katotohanan. No? Dahil mahirap pong makita ang karunungan ng Diyos kung laging nagmamadali at nagagalit agad o gusto nating minsan laging tayo ang tama. Di ba? Ano nga ba sinasabi ng 1 Corinthians chapter 8 verse 1 patungkol dito sa karunungang ito o yung kaalaman nito? Sige, tingnan po natin. 1 Corinthians chapter 8 verse 1. Tungkol sa mga pagkaing handog sa Diyos-Diyosan, alam nating may kaalaman tayong lahat. Ang kaalaman ay nagtutulak sa tao na maging mapagmataas, subalit ang pag-ibig ay nakakapagpatatag. Amen. Ano man ang ating karunungan, kung walang pag-ibig, hindi tayo magiging matatag. Pansinin natin, kung nawala na yung pag-ibig natin sa kapwa natin, sabi nga minsan, mawawala na tayo ng pake doon sa taong yun. Kasi minsan, nasasaktan ka rin. Kaya nga, mga mahal ko kapatid sa Panginoon, ang impormasyon ay pwedeng magpalaki ng tingin natin sa sarili natin. Kapag marami na tayong nalalaman, di ba? Alam ko yan. Ganito yan. Di ba? Pero tandaan po natin, ang tunay na karunungan ay laging nagpapalakas at nagmamalasakit sa iba. Kaya nga, may mga tamang approach sa lahat. Hindi ibig sabihin na napakabait mo lang ng magsalita, no? Hindi mo sinusuway yung mali nilang gawa, ay ang bait-bait mo na. Hindi po ganoon. Minsan kailangan mo rin manindigan. Kaya nga po, ang ating Panginoon Jesucristo nangaral din eh. Basahin po natin yon, Matthew 7, verse 16 hanggang 20 na. Diretso natin yun. Matthew 7, verse 16 hanggang 20. 16. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang uba sa puno ng duwag o ang igos sa matinik na halamanan? 17. Mabuti nga ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. 18. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at hindi maaaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. 19. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. 20. Kaya't makikilala ninyo ang mga hindi tunay na propeta ayon sa kanilang mga gawa. Amen. Ano, diyan po natin masasalamin. Kaya nga po, dapat suriin natin ang bawat isa. Ito mismo ang prinsipyong ginamit ni Apostol Santiago. Hindi inuhusgahan ang puno sa ganda ng dahon, kundi sa bunga nito. Diba sabi nga sa atin ng Panginoon sa John 15, di ba? I am the branch, I am the vine, and you are the branches. Kung tayo ay naputol na dating masama ang ugali natin, masama ang ating pagkakaugnay, isinugnay na tayo sa ating Panginoon Jesucristo. So dahil dito,
namumunga na tayo ayon kay Kristo. Kaya nga po, hindi po hinuhusgahan ang puno sa ganda ng dahon, kundi sa bunga nito. Ganon din tayo. Hindi sa dami ng alam natin, kundi sa gawa at ugali natin. Sabi nga sa atin ng Proverbs o ng Kawikaan, chapter 11, verse 2. Ang kahihiyan, ang laging dulot ay kapalaluan, ngunit ang pagpapakumbaba ay nagbubunga ng karunungan. Amen. Ano ho? Hindi po magkasama ang pagmamataas at tunay na karunungan. Kung talagang naiintindihan natin ang Diyos, mananatili tayong mapagpakumbaba. Sabi rin sa atin ng Philippians chapter 2 verse 3. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Amen. Ano ho? Sabi nga po, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pag-agawan o pagmamataas, kundi sa pagpapakumbaba. Ituring ninyong mas mahalaga ang iba kaysa sa inyong sarili. Napakagandang pamantayan ng Diyos kung paano natin tingnan at suriin at isa pamuhay ang pagiging tunay na Kristiyano. Ito po ang buong kahulugan ng tunay na karunungan. Hindi ang pagiging una, kundi ang pagtulong at pagpapahalaga sa iba. Kapatid, hindi lang po ito nangyari noon. Ganito rin po tayo ngayon, mismo at minsan sa ating buhay. Sa pamilya natin, sa church, marami pong ganyan. Marami tayong may encounter na ganyan. At kung hindi tayo handa, madali po tayong maliligaw. Sa panahon ngayon, madaling magmukhang alam natin ang lahat. Madaling magbigay ng opinyon. At minsan ay ginagamit pa natin ang ating nalalaman para patunayan na tayo ang tama at ang iba ay mali. Minsan, kapag alam natin ang salita ng Diyos, nagiging matapang tayo magsalita, pero nawawala na tayo ng pakundangan at pagmamahal. Ito po'y paalala ni Santiago sa bawat isa sa atin. Hindi nasusukat ng Diyos kung gaano karaming talata ang kaya nating banggitin o kung gaano kaganda ang ating paliwanag. Tinitingnan ng ating Panginoon Diyos kung paano natin ito isasabuhay kapag nahihirapan tayo, kapag may hindi tayo nakakasundo o hindi sumasang-ayon sa atin, o kapag tayo mismo ay nasa bingit ng pagkatalo. Madalas din po tayong nagtatalo kung sino ang mas tama sa paniniwala, pero nakakalimutan po natin na ang tunay na tanda na naiintindihan natin ay ang Diyos. Kapag ang Diyos ang siyang nasa kalagitnaan natin, walang imposible. Tandaan po natin, ang Diyos nga, marunong tayo, mapagpatawad siya eh. Kaya nga po, ganun din tayo dapat. Dapat marunong po tayo magpatawad, magparaya, at maglingkod kahit hindi tayo napapapurihan. Kahit minsan na nalilimutan tayo ng iba. No. O minsan, kapag hindi tayo nabatig dito sa God's Morning, di ba? Huwag tayong magtampo. Minsan, ang nakakalungkot ho kaya hindi na dumadalo dahil hindi lang nabanggit. Hindi man ako binanggit ni Pastor. Wag po tayong ganon. Mga mahal kong kapatid sa Panginoon. Tandaan po natin, kung ang ating nalalaman ay nagiging dahilan para lumayo tayo sa iba o nagmamataas tayo,
Hindi po ito ang karunungan galing sa Diyos. Dahil ang galing sa Diyos ay laging nagbubuklod, nagpapakumbaba, at nagmamalasakit. Mali isipin po natin na minsan akala natin dahil marami na tayong alam sa Biblia, akala natin matalino na tayo. Tandaan, ang tunay na karunungan ay laging nagbubunga ng pagbabago, transformation. Kung alam natin pero hindi naman natin sinusunod ang sabi nga, impormasyon lang yan. Hindi pa ito nagbubunga sa atin. Marami ho sa atin na Kristiyano, we consume the Word of God, pero hindi natin ito nilalakaran. Napapakinggan lang natin, nagiging sound pleasing lang sa mga tenga natin, ang ganda, sarap sa pakiramdam, pero ayaw mo naman lakaran. Tama? Minsan, kung tama man tayo, minsan, no? Ito yung mga maling kaisipan eh. Minsan, idinidiin pa natin ng iba at ibinababa. Kasi alam nating tama tayo eh. Dahil tama ako, yari ka sa akin ngayon. Hindi ganon. Kahit tama tayo, kung wala itong kasamang kahinahunan at pagpapakumbaba, hindi ito galing sa karunungan ng Diyos. Minsan sa isip natin, basta tama ang ating paniniwala, okay lang, kahit hindi maganda ang pakikitungo. Ang katotohanan hindi nakikita sa iyong ugali ay katotohanan hindi mo rin lubos na nauunawaan. Yan lamang po yun. Ibig sabihin, hindi mo talaga naiintindihan yan. Kaya paano po natin dito isa sa buhay? Okay, bago po natin sabihin na tayo ay may karunungan, hayaan muna natin ang iyong gawa at pakikitungo ang siyang magpatunay nito. Sa pamamagitan po ng gawa natin. Hindi po natin kailangan sabihin. Kapag nagtuturo tayo o nagtutuwid tayo, siguraduhin muna nating meron itong pagmamahal at pagpapakumbaba. At sukatin din po natin ang ating mga paglago. Hindi sa dami ng alam natin, kundi sa kung paano tayo sumusunod sa ating Panginoong Hesus at nakikitungo sa ating kapwa. Tandaan, ang karunungan ay hindi nasusukat sa dami ng alam natin, kundi sa kung gaano natin naiayos ang buhay at isinasabuhay ang ating nalalaman. Madami nga tayong alam, pero hindi naman natin ginagawa, baliwala natin. Tandaan, hindi ka nagiging mas matalino kapag ibinababa mo ang iba. Nagiging matalino ka kapag itinataas mo si Jesus. Mga mahal ko kapatid, sa aking pagtatapos, napagtanto po natin na madalas tayong nagkakamali ng sukatan. Tama po ba? Hinahanap natin ang karunungan sa dami ng alam, sa galing magsalita o sa pagiging tama palagi. Pero, nilinaw ng salita ng Diyos, hindi niya hinahanap kung sino ang pinakamatalino. Hinahanap niya kung sino ang tapat magsasabuhay ng kanyang nalalaman. Kaya mo ba isabuhay ang nalaman at natutunan mo ngayon? Dahil ang tunay na karunungan ay hindi kung ano ang inaangkin mo. Ito ay kung ano ang nakikita sa iyong puso, ugali at pakitutungo sa kapwa. Kaya, simula sa araw na ito, huwag na tayong magpakitang tao, magpanggap kung gaano karami ang alam natin. Sa halip, hayaan natin ang ating buhay ang magsalita, ang ating pagkilos ang magsalita, ang ating pakikitungo ang magsalita. Kapag nagpapakumbaba tayo, kahit tama tayo, kapag nagpapalakas tayo sa iba, sa halip na manghamak tayo, at kapag lahat ng ating nalalaman ay ginagamit natin upang magmahal at magbuklod, nasa tamang direksyon po tayo. Kapag ganito na tayo, ito ang patunay na hindi lang natin naririnig ang salita, kundi tunay na nakakakilala, kumikilala, sinusunod natin
ang ating Panginoong Hesus. Yan po ang tunay na tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Yan po ang tunay na disciple ng ating Panginoong Hesus. Dahil siya po ang pinagmulan ng lahat ng karunungan. Purihin ang ating Panginoon Diyos, mga mahal kong kapatid sa Panginoon. Yan po ako magtatapos at ngayon naman, tayo tutungo sa Venice Reflection. Andiyan si Rowell. Nakita ko si Rowell. God's morning mga kapatid. Sabi nga po dito sa ating talata ay huwag tayong magmalaki. At dito po sa talatang ito ay tinuturo na pinakamalinaw na patunay kung tayo ay marunong at nakakakilala sa Diyos ay ang ating mabuting pag-uugali at mapagpakumbaba ay naandoon. Ang tunay na matalino daw po ay hindi nagmamalaki, siya ay banayad, maunawain at mapagkumbaba. Ang ating kilos, reaksyon sa mga pagsubok at pakikitungo natin sa kapwa, yan po ang wastong pagsusulit kung ang ating pananampalataya ay tunay na may karunungan na nagmumula sa ating Panginoon. Dito po sa ating mga pinag-aaralan, tayo po ay natututo ng buhay ng makadiyos sapagkat yung mga dati nating ugali, yung pala ay hindi maganda. Yung mga, kung tayo ay nakakaalam, yung halimbawa yung profession natin ay alam na alam natin, tapos yung iba ay lalapit sa iyo, magtatanong, ikaw, yung palang ganong pag-uugali ay hindi maganda, na kailangan ipaliwanag mo sa kanila ng maayos, ng ayon sa iyong nalalaman, hindi yung sasabihin mo, hindi mo ba alam yan? May mga ganon po na kapag lumalapit na nagtatanong, syempre hindi naman nila alam yun, kaya nga nagtatanong, pinagdadamot mo yung iyong kaalaman. Parang hinihiya mo sila, Yes. Pinapahiya mo sila, hindi mo alam yan. Yung mga ganong bagay po ay natututunan natin, dito po nahuhubog tayo kung paano natin pakitunguhan ang mga May kasunod pa yun common sense. Mahirap po kasi yung baka po tanggalin sa atin ng Panginoon ang mga karunungang meron tayo. Kaya wag po nating ipagmalaki sapagkat kung ating pong ipagmamalaki yung mga bagay na yun ay maari po tayong ibaba ng ating Panginoon. Sabi nga po ay ang nagmamataas ay siyang ibinababa at ang nagpapakumbaba ay siyang itinataas. Kaya po piliin natin na magpakumbaba para itaas tayo ng ating Panginoon. Ito po ay ngayon pong umagang ito, naway maging hamon po itong mga salitang ating mga natutunan. Huwag na tayong magsalita tungkol wag lang tayong magsalita tungkol sa kabutihan at pananampalataya. Ipakita rin natin ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Huwag lang po puro salita. Ipakita rin po natin sa gawa. At yung pong gawa na yon ang makikita ng mga tao sa paligid natin. At doon po mapapupurihan ng ating Panginoon. Ang tunay po na karunungan ay nagbubunga ng kapayapaan at kabutihan para sa kapwa at sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Yun lamang po. Maraming salamat po. At God bless sa inyong lahat. Amen. Yan po yun. Ang gandang illustration. Kaya nga minsan, iiwas ka na lang kasi nga, baka makatapa ka ng tao di ba? Kasi pag lumapit sa iyo yung isang kapatid, no, huwag mo ipapahiya. No? Hindi mo alam yan. Mali po yun. Okay, so purihin ng Diyos. At ngayon, tutungo naman tayo sa mga kapatid natin via online para hindi natampo. Biro lang, no? Ito mga ito hindi matatampuhin. No? Yan. Tayo bati para hindi tampo. Okay. So, batiin po natin ating mga kapatid, no? At ngayon po kasama natin ang ating kapatid mula sa Villa Escudero,
Yan, kasama po tayo, pinangunahan po tayo ng Patual family at ayan, sa pangunguna po ni Nay Winnie Patual. Yan. At sinundan din po yan ang ating kapatid mula naman sa Concepcion, no? Barangay Concepcion, San Pablo City, yan sa Carmelite Road. Sama po natin ang family Azucena Tanyo, yan, muli, no? Kasama natin si Brother Arthur at yan, si Sister Carmeline. Siyempre, pagbati rin natin sa mga kiddos, yan, kay Julene, kay Pau. Ganon din sa aming inaanak, nakasama rin natin yan, kay Tyrone at saka kay Janessa. Isang mapagpalang umaga po. At yan, pagbati rin po natin sa ating kapatid from Liliw, Laguna. Yan. Tayo po ay yan, kasama po natin si Nay Edna Arrocena. Yan, ano, pagbati rin po natin. Yan, at sa buong Arocena family sa bayan ng Liliw. Yan, tungo naman po tayo ngayon, no, sa ating kapatid mula naman po sa Bulacan, Chao. Kasama po natin ang ating kapatid, no, si Nay Marta Artillaga. Siyempre, pagbati natin dyan kay Kuya Chris, no, kay Kuya Chris, at siyempre dyan kay Nay Gori, Nay Lina, Yasel, at kay Inigo. Yan, isang mapagpalang umaga po dyan sa ating mga kapatid dyan sa Bulacan, Chaong, ano ho, yan. At ganoon din po sa ating yan, sabi nga dito yun, no, may nakita na ako nag-comment, no, ang tunay na karunungan, sabi ni Kumaring Len, authentic wisdom, tunay na karunungan. Salamat, no, for our word for the day, authentic wisdom. Authentic ba yung ating wisdom? Yan, tanong. Okay, tungo naman tayo sa Manhattan, no. Kasama po natin ang Nonoso family, yan, sa pangunguna ni Ate Nela Nonoso. Yan, yun, nakita ko rin dito si Nay Marta, authentic wisdom. No, yan, praise God. Yan, at kasama rin po natin si Kiana Lagadya. Yan. From, ano ba yung mga dito? Santo Cristo. Yan. Yan. Kasama po natin si Kiana Lagadya. Yan. At, yan, nabanggit ko na rin dito kanina si Kuya Chris. Yan, kasama rin natin. Yan, si Janessa. Yan, nabanggit ko na rin kanina. At yan, from Dolores, Quezon naman, no, kasama po natin si Tatay Victor Dalangin. At syempre, pagbati rin natin dyan kay Nay TC Dalangin. Yan, okay. At pagbati natin sa ating lahat. Yan, at from Santo Angel, kasama naman po natin ang Mendoza family. Yan, sa pangunguna ni Sister Manilin Mendoza. Isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid, no? At sino pa po? Kasama rin po natin from Lumban, Laguna. Ano ho? Kasama po natin si Wilma Mandigma. Yan, isang mapagpalang umaga po, no? Yan sa inyo dyan sa Lumban, Laguna, sa ating mga kapatid dyan, mga mananahi natin dyan. Isang mapagpalang umaga po. At ngayon kasama natin si Pastor Pelicano. Yan, no? From, Pastor, saan ka ba ngayon? Kalamba? Carmona o Santa Rosa, no? Yan, pero yan, isang kaibigan din natin yan, si Pastor Nestor Pelicano, isang mapagpalang umaga po. At dahil dyan nakita ko si Pastor Pelicano, purihin ang Diyos. Yan, purihin ang Diyos. Yan, kasama po natin ngayong umaga. At syempre, kasama rin po natin ang ating kapatid, no? From Subic ba o nasa Santo Tomas to si Rowel? Santo Tomas yata, ano, yan. Ang pamilya Sarabia, yan, isang kagalakan, kapatid. Kasama po natin si Rowel, no? Yan, isang mapagpalang umaga sa iyo. At yan, kasama rin po natin from Usami City naman, no? Siyempre, aking nanay kasama po natin nandito sa bahay, no? Yan, at pagbati ko rin sa aking nanay, no? Yan, at busy siya doon sa kitchen, no? Yan, at kasama rin natin, no, ating kapatid from Osami City, no, kasama po natin ang Family C, yan, sa pangunguna ni Doktora Julia C. Sa mapagpalang umaga sa iyo, Doktora. At syempre, pagbati natin dyan sa ating mga kaibigan, no, yan sa C Family, kay Sir Dodong, kay Johan, kay Kerwin, at kay Jansen. Isang mapagpalang umaga dyan sa inyo, sa Osami City. Yan. At sino pa?
Yan, kasama rin po natin ang Andal Artillaga family. Yan, kasama po natin si Pastora Pe. Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyo, Pastora Pe. Yan, purihin ang Diyos. Yan. Kaya, hallelujah. Yan. At kasama rin po natin si Brother Ralph, no? Ang Preo family mula sa Barangay San Ignacio, San Pablo City. Isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid, no? Yan. At sa iyong buong pamilya at mga kidos, no? Sa inyong dalawa ni Milka, no? Yan. At syempre, pagbati na rin natin dyan kila Konsihal Edwin Ilagan, ang Ilagan family dyan sa lugar na yan, no? Yan, binabati na rin natin. At syempre, kasama natin ang ating kapatid, no? Si Rolly Bombani, yan. Syempre, ang ating matalik na kaibigan din, ano? Yan. Si Brother Rolly Bombani at Boss Hill, yan. At pagbati natin, ano, sa ating syempre kay Sister Angel, ganun din sa mga bata, ano, diyan kay Roan at kay Rael, sa aking inaanak, purihin ng Diyos. Yan, mga kapatid. No, see you later sa ating tuloy ba tayo sa golf? Yan. Saka na natin pag-usapan yan. At yan, kasama rin natin, ano, ang ating kapatid from, si Ma'am Nancy. No, kasama ko ito dati sa Piltrangco, eh. No, isang kagalakan po, Ma'am Nancy. Yan, mga kasama ko po dati yan sa Piltrangco. No, ako po ay nasa Piltrangco pa, ano ho. At yan, isang kagalakan po, ano, sa aking mabait na colleagues, no, doon sa Piltrangco. Isang kagalakan po. Ma'am Nancy, no ho, Pasigan, no ho. Yan, hindi ko lang alam kung sa Manila ba or kung saan po nasaan ngayon nag-stay si Ma'am Nancy. No? Pero ganun man, isang mapagpalang umaga po sa inyong buong pamilya. At tungo naman tayo from United States, no, of America. Kasama po natin, ito lagi nating kasama, no, ang Dao family, no, at kasama po natin si Nurse Abby, no, yan, si Nurse Abigail. At sa pagbati natin sa lahat dyan, ano, especially kay Mamang, ano, pagaling, palakas, no. At kasama rin po natin ngayon ang aking kapatid from Santa Rosa, Laguna. Yan, kasama po natin si Caroline Mercado. Siyempre, pagbati natin dyan sa aking mga anak, si Casey. Yan, siyempre, pagbati ko rin kay Kyle, no, na nasa Batangas. No, siyempre, pagbati ko rin dyan sa aking mga pamangkin kay Princess, kay Shai, kay Jello, kay CJ, at kay Sian. Yan. At pagbati rin natin sa ating kapatid from Bungoy, no? Dolores Quezon. Yan. Kasama rin natin si Brother Ezekiel Malasmas. At syempre, pagbati natin dyan sa ating mga kapatid dyan, kila Dave, kila John, no? At sa lahat ng nandyan, no? Isang kagalakan, mga kapatid, no? At purihin natin Panginoon Diyos. At dyan po tayo magtatapos nawa. Tayo po inapagpala ng Panginoon, ano ho, dito sa ating tinalakay mula sa James 3 verse 13. At ngayon naman, sa ating po pagtatapos, tayo po ay manalangin. Let's all pray. O manaming Diyos na makapangyarihan, muli salamat po Panginoon na ang pagbubukas ng karunungan ay hindi pagbibigay ng maling pag-uugali, kundi ang pagbubukas ng karunungan ay pagbibigay ng pagpapakumbaba at pagmamahal. Salamat po sa iyong aral na ito, that true, authentic wisdom belongs only to you. Kaya Panginoon, salamat po at patuloy niyo po kaming gabayan, ingatan at pagkalooban ng wisdom na nagmumula lamang sa iyo. Salamat po sa oras at araw na ito at sa umagang ito. Bigyan mo po kami ng lakas na nagmumula lamang sa iyo upang aming harapin ang aming mga dapat gawin. At sa amin po, Panginoong mga salita, turuan mo kami, Panginoon, na tamang gabayan, O Lord, ang bawat isa sa amin. Bigyan mo kami ng lakas, Lord, upang maging kalakasan din po ng iba. At sa lahat ng ito, Panginoon, sa iyong patnubay at gabay, O Lord, dalangin po namin, Panginoon, ang iyong patuloy na patnubay sa aming mga kapatid. Sa aming mga kapatid na ngayon po ay mayroong karamdaman, O Lord, dalangin po namin, Panginoon, ang kagalingan. Ganun din, Panginoon, sa aming mga kapatid na nag-i-struggle sa ano pa mang
area ng kanilang buhay. Lord, dalangin po namin ang kalakasan sa kanilang buhay at matunghayan, Panginoon, ang iyong patnubay. Tunay, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos na kasakasama at hindi mo kami iiwan, pababayaan. Ikaw yung Diyos na siyang patuloy na gagabay at patuloy, Panginoon, na magsisilbing aming lakas, patnubay, at gabay sa lahat ng landas na ito. Kaya, Panginoon, sa iyong pangalan, O Lord, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, at dalangin po namin, Panginoon, ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. And this I pray in Jesus' name. Mga kapatid, let us shout, the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Yun, umabol si Kuya George Pius from Bacolod City, Kuya George. God's morning. Nakita ko dito. And signing up. God's morning, everyone.